everyone! Welcome to Full On Momhood. In today's video, malalaman natin lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa flange and nipple sizing, how to properly measure your nipples, at kung paano ka dapat mag-measure kapag meron kang flat or inverted nipple. Malalaman din natin sa video na to kung ano yung iba't ibang paraan ng pagsusukat ng ating size and kung ano yung most recommended way to size your nipple. Also, i-discuss ko sa huli kung saan kayo pwedeng pumunta para magpa-assist sa flange sizing. First thing we need to know is why do you need a correct flange size. Kapag magpa-pump ka tapos mali yung size mo, masakit siya. Masakit siya sa nipple, masakit siya sa dede. And also, this can cause clogged ducts kapag mali yung size mo. And kapag lumala yung clogged ducts, alam naman natin na nagli-lead to sa mastitis. Also, prone din na ma-damage mo yung clogged ducts mo kapag mali yung flange size mo. Isa pang reason kung bakit kailangan natin ng tamang flange size is nakaka-apekto siya sa output. No? Pwedeng mahina or humina yung pumping output mo kapag mali yung iyong flange size. So, importante na tama ang ating flange size. Paano nga ba natin malalaman kung tama na yung flange size natin? So, yun nga, kailangan hindi na siya masakit. Yung output, it comes after. Hindi siya agad-agad na, okay, tama na today yung flange size ko, dapat sobrang dami ko ng gatas na makukuha. So, hindi siya ganun. It comes after. Kasi yung breast natin, nag-a-adjust yan sa pump, sa flange size, sa flange material, yan, nag-a-adjust yung katawan natin dyan. So, you have to give your body time to adjust. Kaya, importante na sa start pa lang, tama na yung flange mo para yung pag-a-adjust ng katawan mo sa tamang size na kagad. Yung flange size natin or yung nipple size natin is nagbabago. Kapag buntis ka, iba yung sukat niya. Kapag nanganak ka na, mag-iiba din yung sukat niya. And during the course of your pumping, mag-iiba pa din yung sukat niya. Kunyari, tama na yung flange size mo na gamit. Pero, one time, bigla na lang nag-iba. Humina yung output. Parang sumakit na mag-pump. Kailangan mong mag-size ulit. Kasi, nagbabago siya. Hindi natin malalaman kung kailan. Pero yun, nagbabago yung flange size. Different materials affect yung flange sizing natin. So, pwedeng plastic flanges, iba yung size mo kapag nag-insert, iba din. Pwede din na same-same lang. So, importante, hanapin mo kung saan ka komportable. It is also important to know na sa isang nanay, posible na magkaiba yung size ng nipple niya. Kaya, importante na pag nagsukat ka, parehas na nipple yung susukatin mo. Proper way of measuring your nipple. So, the best time to measure your nipple is before pumping or latch. Bakit before? Kasi wala pang nakaka-apekto sa nipple mo. Kung ano yung size niya or itsura niya talaga, yun na yun. Which is yun yung kailangan natin. So, first step is to slightly stimulate your nipple. Kailangan perky siya, hindi siya tulog. Measure the nipple base diameter. So, I will show a photo here. Yung nipple base diameter is yung gitna ng areola and nipple mismo. Paano natin susukatin yung nipple? Una, kailangan ang pagsusukat natin is before pumping or latch o kaya naman ay 1 hour after pumping or latch. Before pumping dapat kasi wala pang external factors na naka-affect doon sa nipple mo. So first, kailangan yung nipple is slightly stimulate mo siya. And then, ipapasok mo yung nipple ruler sa iyong nipple. Kailangan hanapin natin yung fit na fit yung nipple hanggang makarating yung ruler sa nipple base mo. So, hindi yan dito lang sa nipple na ganyan or itatapat mo lang na ganyan. Hindi. Kailangan ipapasok mo siya hanggang dun sa nipple base or yung pagitan ng areola and ng nipple. Ganyan. So, kailangan sa pagkuha natin, fit siya, hindi maluwag, hindi masikip. So, ito, hindi yan yun pwede na may space.
Tapos, hindi rin pwede na pinilit mo na ipasok, ganon. Hindi siya pwedeng ganon. So, kailangan kung saan lang fit na fit yung ruler. After getting your nipple base diameter, mag-a-add tayo ng 2 to 4 mm para makuha natin kung ano yung insert or flange size na kailangan nating itry. This part is trial and error. Bakit siya trial and error? Kasi kunyari, nakapag-measure ka and then nag-plus 2 mm ka. Kunyari, 15 mm yung nakuha mo, tapos nag-plus 2 ka, so that's 17 mm. Tapos tinry mo yung insert and then na-feel mo na parang masakit siya. Hindi natin pwedeng ipilit yon na hindi, ito yon kasi plus 2 na. No, you have to try the next size. Pataas, so plus 4 or yung same size nung nakuha mo na nipple base diameter. So, nangyayari talaga yon. But, plus 2 is the safest size to start. Kunyari, nakuha mo naman na nipple size is even number. Kunyari, 14, 16, 18. Mahirap maghanap ng insert na even number. So, ang nire-recommend ko dyan, mag plus 1 ka na lang. So, kunyari, 14 mm yung nakuha mo. Ang unang insert na itry mo is 15 mm. If tingin mo masyado siyang masikip sa'yo, pwede mo itry mag-lubricate muna. Use virgin coconut oil or nipple cream doon sa rim ng iyong flange. Tapos kung masakit pa din, then try the next size. So, kung 14 mm, try 17 mm. So, plus 3. Pero personally, I think plus 3 and plus 4 is medyo malaki na. So, kapag nakuha mo yung size mo before pumping, I recommend na plus 1 or plus 2 mm lang yung i-add mo para dun sa flange or sa insert size. Now, let's discuss how to know your size if you have flat or inverted nipple. Kailangan mo munang i-pull si nipple. Kailangan makita mo pa din yung nipple base diameter. Alam ko medyo mahirap yon. May mga moms na hindi talaga nila makita yung line between the nipple and the areola. So, kailangan mo talaga siyang i-pull. Pwede nyo i-research yung different ways of pulling the nipple. Isang way pa to measure is after pumping. So, hindi ko nire-recommend na magsukat after pumping. Pero for flat and inverted nipple, pwede nyong gawin yun. Less hirap siya. Less chances kasi na tumama yung ating sizing. After pumping, since nakapull na yung nipple mo, pwede mo na siyang sukatin, yung nipple base diameter. And then, mag-add ka ng 1 mm para dun sa flange or insert size mo. For elastic nipples naman, kapag nakuha mo na yung nipple base diameter mo, huwag ka na mag-add ng kahit anong mm. Kung ano yung mismong nipple base diameter, yun yung flange size na gamitin mo. Kapag hindi pa din siya comfortable or humahaba pa din siya ng sobra-sobra, use one size smaller. Now, let's see the different methods we can use to measure our nipple. Coin method. Pwede tayo magsukat using coins lang. Dito, nilagay ko yung mga coins sa holes ng Think Milk Nipple Ruler para makita natin yung mga corresponding sizes nila. So, yung 5 cents, 16 mm. Yung 10 cents is 17 mm. Yung bagong 25 cents or kahit yung luma, 20 mm siya. Yung 20 cents, 21 mm. Tapos yung piso na normal, yung lumang piso is 24 mm. 5 pesos na bago, 25 mm. 5 pesos na luma, 27 mm. Tapos yung 10 pesos, medyo fit siya sa 28 pero may space. So, paano ba to ginagamit? Yung coin, itatapat mo lang siya dito sa iyong nipple. So, kunyari, since mukhang maliit to, try natin yung 10 mm. Yan. Ngayon, kung tapat na yung nipple base doon sa coin, yun na yung iyong nipple size. Para makuha yung flange, again, plus 2 plus 4 mm. So, ganun ginagamit yung coins for measuring. Ito man yung madaling way sa pagsusukat. Hindi ko to nire-recommend kasi for me, hindi siya accurate kasi ang hirap niyang tignan kung tumapat na ba talaga yung coin doon sa yung
nipple base. Unlike kapag gumagamit ng ruler or printable ruler na talagang napapasok mo yung nipple base. Nipple ruler. Meron sa market natin ng mga nipple rulers or pwede rin yung mga diameter ruler na nabibili sa National Bookstore. Ang itsura niya is ganito. Meron siyang mga nakalagay na sizes. Ang gamit natin ngayon is Pink Milk Nipple Ruler. Napakaganda ng material nito. Silicone, tumatagal talaga. Paano ba natin ginagamit yung nipple ruler? So, madali lang siya gamitin. Ipapasok mo lang siya. Yan, isushoot mo lang na ganyan. Hanggang doon sa nipple base mo kasi yung nipple base yung kailangan nating sukatin. Ito yung pinaka nire-recommend ko kasi for me, ito yung pinaka-accurate dahil hindi mo na kailangan i-counter-check yung size niya. Meron na talaga siyang size, nakalagay na talaga. Wala ka nang gagawin kung hindi, sukatin na lang. Yan. Ilalagay ko din yung link kung saan nyo to mabibili sa description. Printable nipple ruler. Meron ding mga nipple rulers na pwede nyong i-download and i-print. Importante lang dito na ifa-follow nyo yung instruction kung ano yung papel. Huwag kayong gagalaw na ng setting ng printer hanggat maaari para hindi siya mabago yung kanyang sukat. So, pagka na-print mo, kagaya nitong Pink Milk Printable Nipple Ruler. So, nakalagay naman sa file na print on A4 paper. Do not scale or fit to page. Print as is. Yan. So, mababasa mo agad and makikita mo agad kung paano yung tamang pagpiprint. Kapag na-print mo na, maganda, first is i-double check yung sukat. Okay. So, kuha lang tayo ng isa. Dahil millimeter to, para ma-check, i-check natin sa cm. So, yan. Kita naman na 25 or 2.5 cm yung sukat ng bilog. Okay. Paano to ginagamit? Una, tingnan mo kung ano yung sa tingin mong malapit na size ng nipple mo. Tapos, ifo-fold mo siya, kunyari, sa 14mm tayo. Sa 15mm na lang. Kunyari, sa 15mm tayo. Fold mo siya, and then, gugupitin natin yung bilog. Para hindi sayang yung effort, gupitin mo na rin yung mga katabi ng 15mm. Nagupit ako ng 4, 14, 15, 16, 17. Hindi naman kailangan lahat gugupitin mo, no? Yung tingin mo lang na malapit na sa size mo. And then, dapat sundan mabuti yung dotted line kasi konting iba mo yung gupit, mag-iba na rin yung size ng bilog. So, sa paggamit naman nito, ganun lang din. Isushoot mo lang din. So, try natin sa 15. Hindi siya pumapasok. 16, medyo pumasok na siya. And then, 17. Yan. So, I think 17 yung kasha. Yan. Make sure na nandun siya sa sagad, sa nipple base mo. Huwag dun sa nipple mismo. Dapat nasa nipple base siya. Yan. Ganun lang ginagamit yung printable nipple ruler. Ang pros nito, free siya, madali siyang i-download, madali naman sundan yung instructions, so mapiprint mo. Ang cons naman kasi dito, yun nga, kunyari accidentally na-change mo yung scale or may nagawa ka dun sa file, pwedeng mag-iba na yung sukat. So, kailangan careful tayo dun. At saka make sure na i-counter check nyo before nyo sukatin para alam nyo kung tama ba yung pagkakaprint. Yun yung delikado doon. Kapag mali na yung pagkakaprint, mali na din yung magiging sukat nyo. Ilalagay ko yung link ng Lactec Community kung saan pwede nyong i-download yung copy nito. Pwede rin kayong mag-PM sa Renta Pump at sesendan ko kayo ng free copy ng printable nipple ruler. Another way to measure is using ruler or medida tape measure. Paano to ginagamit? Madali lang. Ilalagay mo lang yung ruler or yung tape measure sa ilalim ng nipple mo para kita mo sa top view dito kung ano yung sukat. Kailangan dito tayo sa centimeters pupunta kasi mm yung ating measurement ng flanges ng insert. So, sa cm yun. 1 mm is 1.0 cm. Okay. So, palalagay lang natin dito. Yan.
Okay. So, from 0, titingnan mo lang kung ano yung saan tatapat yung iyong nipple-based diameter. Ang pros nito is madali siyang gamitin. Accessible yung ruler and yung medida sa mga bahay natin. So, madali tayong makaka-measure. Ang cons naman dito, dedepende talaga yung correctness ng measurement mo sa eyesight mo, kung ano yung nakikita mo. So, kung nagkamali ka ng sipat or ng tingin dun sa sukat, mali na agad yung nipple size mo. So, yun yung cons niya. Another way is to download phone apps. For iOS, type in ruler tape measure sa Apple Store. And download this app. Pag open niya, calibrated na siya. So, punta ka lang sa CM and then use it like the ruler. Lagay lang yung nipple sa ibabaw and then pinch together the red dots para masukat mo siya. For Android naman, download Millimeter app from Google Play Store. Pagbukas ng app, choose mo lang yung default calibration. And then use it like the ruler. Patong lang yung nipple sa ibabaw and then pinch together yung dark side para makuha yung sukat. Kung hindi pa din nakatulong tong video na to sa'yo at kailangan mo ng tao talaga na makakausap tungkol sa flange sizing, you can go to Rent a Pump. Ilalagay ko yung Facebook page namin sa description. Nag-assist kami doon ng flange sizing. You can also go to Think Milk PH. Nag-assist din sila ng proper flange sizing and proper flange sizing for lactic. Thank you for watching, and if this video helps you, please like, follow, and subscribe to our YouTube channel, Full On Mom Mode. Pwede nyo rin kaming i-follow sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok. Thank you! Bye!